Sa nakaraang video ay natapos tayo, kung saan ay tinanong ni Tandang Bailey kung ano ang kailangan ng ating bida sa kanya. At sinabi nga nito na nais niyang hiramin ang Formation I, ng Salt Lake Ruin at Lopnor Ruins. Sinabi nga din ni Shu na nais din niyang malaman ang naging experience ni Tandang Bailey sa loob ng ruin, dahil kung hindi nga daw nagkakamali ang ating bida, ay mag-isa niyang nagtungo sa sentro ng mga ruin na yon. Tama, dumiretso nga ako sa sentro noon, wika naman ni Tandang Bailey, pero wala naman daw siyang ambush o panganib na nakaharap habang patungo siya ng sentro, kaya naman madali niyang nakuha ang mga Formation I. Nakinagulat naman ang ating bida, sabay tanong kung wala ba talagang ambush o wala man lang bang bantay sa Formation I, na kinumpirma naman ni Tandang Bailey. At maging siya nga daw ay nagtataka nung una kung bakit walang bantay ang Formation I, pero kalaunan ay na-realize niyang ang mga Demon Tree umano, ay ang mga pinakamakapangyarihang nilalang na bantay ng ruin na yon. Agad nga din niyang inabot ang isa sa mga Formation I sa ating bida, at sinabi na hindi pa niya alam kung ano ang gamit nito hanggang ngayon, at ginagamit nga lang daw niya ito upang paglagyan ng mga kagamitan o parang space equipment. At matapos nang mahawakan ng ating bida ang lotus na ito, ay agad-agad na mayroong pumasok sa kanyang isipan, kaya naman agad din niyang ginamit ang Formation I upang makapasok ang consciousness niya sa loob. Kung saan masyado nga ang kanyang gulat dahil agad niyang naramdaman ang matatalas na sword energy umano sa loob nito, at sa paglabas nga niya ay masyado ang pagkamangha niya sa Formation I na ito. Naisip nga din ni Shu na malamang sa ito umano ang Lotus Sword Core na tinutukoy ni Commander Leo, at malamang nga daw na ganito din ang binigay ng founder ng Sword Pavilion kay Commander Leo, na maaari niyang gamitin sa kritikal na sitwasyon upang maligtas ang kanyang buhay. Pero hindi nga daw niya lubos akalain na gagamitin ito ng dating hari upang gawing Formation I, dahil isang malakas na artifact nga daw ito, pero maaari lang gamitin ng isang beses ayon kay Commander Leo. Sunod ay tinanong nga ni Shu, kung may mga nakita bang minerals o material si Tandang Bailey sa loob ng ruin, pero sinabi naman ni Tandang Bailey na wala umano, maliban na lang sa mga halimaw na puno at hayop. Dahilan upang bahagyang panghinaan ng loob ang ating bida. Dahil naisip nito na mukhang hindi umano tinago ng dating hari ang mga kailangan nila, sa Salt Lake Ruin. Wala nga din daw siyang nakita na tulad ng kanilang mga hinahanap sa Lopnor Ruin dati, habang sa Changbai Ruin naman daw ay sinabi ni Nieting, na mga fragments lang umano ng artifacts ang nakita niya sa loob ng ruin, bukod doon ay wala din sa kanya ang Zinting Blader ngayon, dahil na kay Qingxi ito sa kasalukuyan. Dahil dito ay naisip ng ating bida na mukhang ang maaasahan lang nila, ay ang mga Formation I sa mga overseas cultivator at mga hindi niya napasok na ruin. Agad na din niyang tinawagan si Yutang, upang tanungin kung handa na ba ang impormasyon ng mga may hawak ng Formation I sa iba't ibang bansa, pero sinabi naman ni Yutang na mayroon umanong masamang balita. Dahil halos patay na daw lahat ng mga kilala nilang may hawak sa Formation I ngayon, kaya naman natulala na lang ang ating bida, na hindi makapaniwala sa kanyang nabalitaan. Sinabi nga din ni Yutang, na matapos umanong puntahan ng kanilang mga tauhan ang may hawak sa mga Formation I, ay huli na ang lahat at hindi din nila alam kung ano ang eksaktong nangyari. Agad nga din niyang sinabi, na kahit umano gawin ng kanilang mga tauhan sa ibang bansa ang lahat ng makakaya nila, ay hindi nila mababantayan sa lahat ng oras ang mga may hawak ng Formation I. Pero natuklasan nga daw nilang parehas ang mga artifact na ginamit ng pumatay sa kanila, maging ang energy fluctuation na naiwan sa kung saan sila namatay, at ang killer nga daw ay hindi pangkaraniwang A-rank master. Sinabi nga din niya na masyado talagang kakaiba ang pangyayaring ito, kaya naman pinakilos na niya ang lahat ng Overseas Intelligence Department, upang alamin ang pagkatao ng killer at para bawiin ang mga Formation I na ninakaw. Pero sinabi naman ni Shu na hindi na daw kailangan, dahil siya na mismo ang mag-imbestiga at mayroon nga daw siyang idea sa kung anong nangyayari. Sinabi nga ni Shu na ang may abilidad at kakayahan lang umanong gumawa ng ganong bagay, ay ang mga slave lords na napag-utusan mula sa Luniverse, at kung hindi nga daw siya nagkakamali, ay marahil sa nakabalik na ng Luniverse ang killer at mga Formation I ngayon. Samantala sa Luniverse nga ay nakaluhod ang lalaking ito sa harap ng isang upuan, at sinabi niya sa kanyang master na nakabalik na siya mula sa Earth, bukod dun ay daladala nga daw niya ang mga bagay na pinag-utos sa kanya. At bigla ngang lumabas ang tila isang silawit sa kanyang likuran, kung saan matapos siyang atakehin at patulugin ito, ay agad din niyang kinuha ang space ring sa kamay ng lalaki.
Matapos nun ay agad na nga din siyang umalis, at kasabay ng kanyang pag-alis ay sinabi niyang nakuha na niya ang bagay na nais niya, kaya naman hahayaan na niya ang isa pa niyang tauhan upang linisin ang lahat. Agad namang lumabas ang kanyang tauhan, at dito ay sinabi nito na ang chess piece daw palang iniwan sa North America, ay gagamitin ng kanilang master para sa pagkuha ng mga formation I. At ang babaeng ito nga ay walang iba kundi si Yu Fuyao, na sinasabing wala pa din talagang tiwala sa kanya ang master nila, at hanggang ngayon ay hindi pa din sinasabi sa kanya ang mga plano. Sunod ay tinanong ni Shu, kung sino na lang daw ang natitirang may hawak ng formation I na alam nila, at sinabi nga ni Yutang na mayroon na lang daw isa, at yun nga ay ang nasa Funds Gang na malamang sa hawak ni Master, na kasalukuyan namang nasa Australia ngayon, kaya naman sinabi na lang ng ating bida na siya na ang bahala. Dito nga ay naisip ni Shu na malamang umano sa hindi ginalaw ng mga kanyang kaaway si Master, dahil sa kanyang katungkulan at pangamba na magdulot ito ng kaguluhan, at agad na malaman ng ating bida ang mga plano o ginagawa nila. Naisip nga ni Shu na mukhang hindi na niya may iwasan pang harapin si Master, kahit pa hindi niya alam kung paano siya haharap kay Master, dahil sa mga nangyari sa kay Master at sa mga puppeteers 18 taon na ang nakalipas. Agad na nga din siyang nagpaalam kay Tandang Bailey, at sinabi na mayroon pa siyang ibang bagay na kailangang gawin, pero matapos siyang magbukas ng portal, ay agad na sumigaw si Tandang Bailey at sinabing sandali lang muna. Kaya naman tinanong ni Shu kung ano ang kailangan niya, at nung una ay nag-aalinlangan pa nga siyang magsalita, hanggang sa tanungin nito kung makakahanap daw ba ang ating bida ng Juwa para kay Zuan. Kaya naman masyado ang pagtataka nito, kung bakit sa kanya pa nang hingi ng tulong si Tandang Bailey patungkol sa bagay na ito. Agad na ding sinabi ni Shu na wala siyang magagawa sa bagay na yon, dahil mukhang tinada na umanong tumanda nang walang asawa si Zuan. Gayunpaman ay tinanong pa din ni Tandang Bailey kung ano ang dapat nilang gawin, dahil kung hindi daw makakapag-asawa si Zuan, ay siguradong wala nang susunod na tagapagmana ang Chen family. Pero sinabi lang naman ni Shu na ata umano ang itsura ni Tandang Bailey, kung saan ay nagkakaroon na ulit siya ng mga itim na buhok, kaya bakit hindi na lang daw siya ang mag-asawa? Dahilan upang magulat at magalit ito, sa mga walang kwentang bagay umano na sinasabi ng ating bida, na nakuha pang dumila at commendat sa kanya, kaya naman naka-earn siya ng negative points mula kay Tanda. Samantala sa Australia naman ay dumating na sila sa lugar, kung saan ay sinabi ng tauhan ni Master nung nakaraan, na nangangailangan ng kanilang tulong. At dito nga ay tinatanong ni Master, kung dito daw ba nagmula ang mga humihingi ng tulong, na agad namang kinumpirma ng kanyang tauhan, na hindi umano inaasahang aabot na sa lugar na ito ang mga nag-evolve na gagamba. Kaya naman agad na lumipad si Master, at sinabi na magtutungo na siya ngayon sa bukid upang iligtas ang mga tao, sabay utos kay Ji-Wei na umpisahan na nila ang pagpatay sa mga makikita nilang gagamba, at palayuin ang mga pangkaraniwang tao sa lugar. Agad namang nag-cheer ang mga individual cultivator, at sinabi na yun lang umano ang kaya nilang itulong, habang iniisip na maaasahan talaga ang mga taga-foundation, at mainam nga daw na andito na sila ngayon upang tumulong sa mapanganib na trabaho nila. Pero bigla nga silang nagulat nang nagsalita ang ating bida sa kanilang likuran, at tinatanong nga nito kung mga taga-Funds Gang Foundation daw ba sila. Pero sinabi naman nilang hindi daw, at ang mga taga-foundation ay sinimula na ang paglilinis, sabay sabi na mapanganib sa lugar na ito kaya kailangan niyang umalis agad, habang iniisip kung sino daw ba ang bata sa harap niya, at kung nagtungo daw ba ito dito upang magpakamatay. Gayunpaman ay nagtungo pa din si Shu sa lugar kung nasaan ang mga gagamba, kaya naman napapatanong sila sa kanilang sarili, kung bakit hindi daw nauunawaan ng bata ang sitwasyon, kahit pa sinabihan na nila itong lumayo sa bukid at umalis na. Agad na din nilang tinanong kung ano ang ginagawa ni Shu, sabay sabi na huwag siyang lumapit sa bukid dahil madaming mga nag-evolve na gagamba doon, at masyadong mapanganib wika pa nga niya, kasabay ng paglabas ng mga nag-evolve na gagamba mula sa ilalim ng lupa. Agad na din silang napalibutan ng mga gagambang ito, kaya naman hindi sila makapaniwala na kaya palang magtago ng mga gagamba sa ilalim ng lupa, sabay tanong kung nakawala o nakatakas daw kaya ang mga ito, mula sa mga taga-Funds Gang Foundation. At matapos ngang maglabas ng sapot ang mga gagamba, ay agad silang nagtakbuhan habang sinasabi na kailangan nilang makatakas, dahil kung hindi ay siguradong ito na ang kanilang kamatayan. Hanggang sa mapalingon nga ang lalaking ito, at sinabi na mayroon umanong kakaiba sa ating bida, na hanggang ngayon ay nakatayo pa din sa harapan ng madaming gagamba,
sabay tanong kung nais na daw talaga kayang magpakamatay ni Shu. Na agad namang inipon ng superpower sa kanyang kamay, at sa isang pag-atake nga lang niya ay tinamaan ang lahat ng mga gagamba. Kaya naman masyado ang gulat nila at hindi makapaniwala sa gwapo nating bida, na nagawang patayin ang mga pulutong ng gagamba sa isang pag-atake lamang. Agad na ding sinabi ni Shu na hindi nila kailangang matakot, dahil sa loob lang ng ilang minuto ay papatayin niya ang lahat ng gagamba. Sabay sabi na kaya din daw mag-alok ng dragnet and snares ng cleaning service, kaya tumawag lang sila kung interesado silang humingi ng tulong. Samantala sa pansamantalang headquarters naman ng Funds Gang sa Australia, ay nagkaharap na nga si Shu at Master pero panay naman ang iwas nila sa tingin ng isa't isa. Kaya naman agad na tinanong ni Ji-Wei kung ano ang ginagawa nila, at kung ano ang sadya ni Shu na talagang nagtungo pa dito sa Australia. At dito nga ay sinabi ni Shu na nagtungo lang daw siya dito upang tanungin si Master, tulad na lang ng, kung pwede ba niyang ipakita na lumilipad na talaga ang sword spirit niya, dahilan upang mabuga ni Master ang kanyang tsaa, at magbigay ng negative points sa ating bida. At dahil nga sa naging reaksyon ni Master, ay naisip ni Shu na malamang saang manampal lang din ang alam ng sword spirit niya, at talagang niyabangan lang siya, nung sabihin ni Master na nakakalipad siya gamit ang kanyang sword spirit. Samantala tinanong naman ni Master, kung bakit daw biglang tinanong ng ating bida ang patungkol sa sword spirit niya, sabay tanong kung hindi daw ba nakakalipad si Shu gamit ang kanyang sword spirit. Kaya naman sinabi ni Shu na wag na siyang magkunwari pa. Walang sword spirit sa mundong ito o kahit pa sa mundong yun ang nakakalipad, kaya wag mo na akong logohin pa. Pero tinanong lang naman ni Master kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi nga ni Shu na napunta siya sa Sword Pavilion sa Luniverse, at dun nga daw ay nadiskubre niya na ang founder ng Sword Pavilion, ay siya ding founder ng Sword Peak dito sa Earth. Sinabi nga din niya na ang teknik ng Sword Pavilion at Sword Peak ay parehas umano. At ang founder nga daw ng Sword Pavilion ay dinala ng dating hari sa Luniverse, kung saan ay mayroon silang maayos na relasyon ng hari sa daigdig na yon. At bigla ngang nanigas si Master matapos marinig ang kwento ng ating bida, dahil ang pagkakaalam nga daw nilang biglang naglaho na founder nila, ay nakidnap pala at dinala sa Luniverse, sabay tanong sa kanyang sarili kung ano na daw ang mangyayari, pag nalaman ng lahat na dinala ng sinasabi nilang demonyo, ang founder nila sa ibang daigdig. Ilang sandali pa matapos mahimasmasan si Master, ay tinatanong nito kung sigurado daw ba ang ating bida, na ang founder ng Sword Pavilion at Sword Peak ay iisa, at sinabi nga ni Shu na sigurado daw siya. Sinabi nga ni Shu na mayroon siyang natagpuang libro sa Sword Pavilion, at mayroon nga daw mga nakasulat sa librong yon, na katulad mismo ng mga sinabi sa kanya ni Master dati patungkol sa Energy Ocean at Snow Mountain. Sinabi nga din ni Shu na magkaiba umano ang pamamaraan ng pag-cultivate ng Sword Pavilion at Sword Peak, pero iisang teknik ang kanilang kino-cultivate at layunin. At dito nga ay hindi makapaniwala si Master, na ang Sword Pavilion daw pala nila ay madami pang disipulo sa kabilang daigdig, at mukhang hindi nga daw niya kailangang mag-alala, na kalaunan ay biglang maglaho ang kanilang pamamaraan at sekta. Agad na din niyang tinanong kung sumali ba si Shu sa Sword Pavilion, na kinumpirma naman ng ating bida, at sinabi na doon niya natutunan at napag-alaman ang lahat, gayon na din ang pagnanais ng founder na patayin ang demonyo umano. Pero ang totoo ay malapit silang magkaibigan ng tinutukoy na demonyo o dating hari. Sinabi nga din ni Shu, na malamang sa hindi nakakatakot ang tinutukoy nilang demonyo, tulad ng chismis o sabi-sabi. Kaya naman nagkatinginan na lang si Master at Ji-Wei. At agad na ding nagdilim ang muka ni Master, dahil kung totoo nga daw ang lahat ng sinabi ni Shu sa kanila, ay walang kabuluhan ang misyon o layunin nilang gapiin ang demonyo, ng ilang dekada na umano. Masasabi nga din daw niya na ang kanilang naging aksyon, at pag-aakala na pinuprotektahan nila ang daigdig laban sa mga demonyo, ay malamang saang bagay pa umanong nagdulot o nagdala ng panganib sa Earth. Dahilan upang pansamantalang matahimik si Master, gayon na din ang ating bida, habang iniisip na sana daw ay maunawaan ni Master at ng Foundation, ang hindi pagkakaunawaan ng mahabang panahon, dahil ang demonyo nga daw na nais nilang patayin, ay nasa harap na nila at ito nga ay ang ating bida. Nagpatuloy nga ang kanilang katahimikan at pag-iisip, hanggang sa makalipas pa ang ilang minuto, ay sinabi ni Master na lumabas na muna si Ji-Wei, tutal ay madami pa silang kailangang gawin at ayusin dito sa Australia. At matapos nang makaalis ni Ji-Wei, ay agad na tinanong ni Master kung may ebidensya daw ba ang ating bida, o patunay sa lahat ng kanyang sinabi,
At sinabi nga ni Shu na mayroon daw. Agad nga din niyang inabot kay Master ang cellphone, at sinabi kinuha na nila ng larawan ang mga sulat na ito, na agad namang nakilala ni Master, dahil ang sulat umano ito ay kaparehas ng nasa kanilang libro. At matapos nga niyang ibalik ang cellphone sa ating bida, ay sinabi nito na mukhang nagkamali nga daw talaga sila, pero sinabi lang naman ni Shu na tumigil na siya sa sinasabi niya. Dahil wala naman daw umanong mali sa kanilang layunin, na panatilihing payapa ang kanilang mundo o Earth, hindi ang paniniwala nyo ang mali wika pa nga niya, dahil sa mahabang panahon, ay iisang kwento lang umano ang kanilang naririnig o nakikita. Dahilan upang manlaki naman ang mata ni Master, habang sinasabi na ang binata umanong si Lu Shu, ay talagang nagbago at nagmature na, sabay sabi na curious umano siya sa kung ano na ang pagkatao ng ating bida ngayon. Sinabi nga din ni Master, na matapos umanong malaman ng ating bida ang dati niyang katauhan, ay pinatawagan siya kay Yutang upang alamin ang nangyari 18 taon na ang nakalipas, at ngayon ay siguradong napagtagpi-tagpi mo na ang mga nangyari tanong ni Master sa ating bida, na bigla namang natahimik. Muli ay tinanong nga ni Master ang ating bida, kung ano umano sa tingin niya ang laman ng box na dala-dala ng mga puppeteers, at dito ay sinabi ng ating bida na malamang umano sa pagkain dahil ang mga tagal-universe ay mahilig talaga sa pagkain, kaya naman nabagsakan ng tila box sa ulo si Master. Hindi pagkain yun wika naman niya sabay hagis sa box, dahil ang mga puppeteers nga daw ay nagnanakaw ng pagkain sa mga nadadaanan nila, habang patuloy silang tinatakasan. Kaya naman sinabi ni Shu na malamang sa damit umano yun, pero sinabi naman ni Master na nagpalit din sila ng kasuotan habang tumatakas, kaya muli ay sinabi ng ating bida na malamang sa mahjong box daw yun, para malibang sila sa daan habang tumatakas sila. Sinabi nga din ni Shu na malamang umano sa libro ang laman nun, at malamang sa madaming lyrics ng kanta at mga tula dun wika pa nga niya, kaya naman hindi na nakapagsalita si Master. Nabiglang nainis, dahil habang tumatagal umano ay mas lalong nakakatawa ang mga sagot ni Shu, huwag ka nang magtanga-tangahan pa wika pa nga ni Master, dahil parehas naman daw nilang alam kung ano ang nangyari. Kaya naman tinanong ni Shu kung ano ang gagawin nila, pag nalaman nilang sanggol ang laman ng box. Sabay tanong na din kung papatayin ba nila ang sanggol na yun, pag nakuha nila ang box na dala ng mga puppeteers. Kaya naman muling nanlaki ang mga mata ni Master nang dahil sa gulat, at habang nakatingin na siya sa ating bida, ay naisip niyang sanggol nga ang laman ng box, at ang sanggol na yun ay si Shu na ngayon. Agad na ding binaling ni Master ang kanyang tingin sa ibang bagay, sabay sabi na hindi niya kayang gawin ang bagay na yun, dahil ang sanggol sa box ay inosente umano. At naniniwala nga siya na ganun din daw ang iniisip ng mga kasamahan niya. Kaya naman sinabi ni Shu na handa na siyang sagutin ang katanungan ni Master kanina, at ang pagkatao nga daw niya ngayon ay hindi ang God King o Puppet Master, kundi ang 9th Dragnet ng Dragnet and Snares, na walang iba kundi si Lu Shu na kanyang kilala. Ngayon ay nauunawaan ko na ang lahat, at nagtungo ka sa akin upang linisin ang iyong pagkatao wika naman ni Master sa ating bida. Na sinabi namang ang pinagmula ng kanilang galit, ay mula sa kasinungalingan, kaya naman daw ang kailangan nilang gawin ngayon ay patayin ang nasa likod ng lahat, at hindi ang magpatayan o maging magkaaway. Nauunawaan ko wika naman ni Master, at ngayon nga daw ay sasabihin niya ang lahat sa ating bida, pati na din ang mga sinabi ng puppeteer sa kanya dati. At sinabi nga daw ng mga puppeteer na si Leju ang kasamahan nilang namatay sa Luo City. Dahil matapos nila itong mamataan ay walang tigil nila itong hinabol. At nung mga panahong yun nga ay napapatanong si Yunyi kung paano silang nahahanap ng mga taga-Earth, pero sinabi naman ni Tiger Holder na hindi na ito ang oras upang isipin pa ang patungkol dun, dahil ngayon ay kailangan muna nilang makatakas, at matapos ang misyon na binigay sa kanila. At dito nga ay sinabi ni Zimeng na mas mainam kung maghiwa-hiwalay sila, sabay sabi na magpapaiwan umano siya. Dahil ang abilidad niyang paggawa ng ilusyon o panaginip, ay sigurado umanong makakapagbigay ng sapat na oras upang makatakas sila. Kaya naman agad na tinanong ni Leju kung ano ang gagawin niya, matapos magising ang mga taga-Earth mula sa panaginip nila, pero sinabi lang naman ni Zimeng na bahala na umano si Batman, at agad-agad na din siyang humiwalay sa kanilang grupo. Habang sinasabi na ang kanyang pangalan ay Zimeng, at pinipili niyang manatili sa loob ng kanyang panaginip, kaya naman daw bago maglaho ang kasalukuyang magandang panaginip, ay kailangan na niyang magtungo sa susunod na magandang panaginip.